let me introduce you to Charlotte's Kitchen Catering Service. Charlotte's Kitchen Catering Service was founded by a married couple, Mr. and Mrs., during the pandemic around 2020. This humble business started with a simple idea: help people enjoy great food while staying safe and stress-free. With just a start-up capital of 7,000 pesos from Ayuda, the owner turned a small setup featuring crispy isaw first, now to a growing catering service as it demand. From a single burner and gas tank, and forced stop in the beginning, Charlotte's Kitchen has now expanded into a team of 15, ready to cater to all kinds of events like birthdays, weddings, and even memorial gatherings. Whether it's a party at home or a big celebration, they bring the feast straight to you. So next time you're planning an event, remember Charlotte's Kitchen Catering Service, located at Block 41, Lot 11, Deca Homes, Mulig, Turil, Davao City, where every occasion becomes a flavorful celebration. So, sa inyo, kanang biggest challenges to nag-start mo sa inyong business? Ang pinaka-biggest challenges is transport. Number one, transport. Kasi starting, motor pa lang yung gamit namin. Nag-hire lang kami ng tricycle. So, ginaunsa ninyo pag-handle ang kanang mga unexpected na problems during sa event? Like, kanang mag-add sila og mga packs or kanang mga bad weather na palit ra og kuan. So mga yung anak ko na lang, kami good prepare naman ni daan in case na ay mga kuan. Depende na lang sa unsay available ko, unsay padugang nila. Unsa po yung mga strategies ninyo para mag-stand mo sa uban nga naganegosyo gani o catering like ni ano? Kanang unsa inyong strategy or inyong ginabuhat para murag mas kanang labaw mo sa ilang mga uban nga naga-catering po? Samo is dapat kuan then eksakto ang mga timpla, then siyempre presentable po di mo pagkaon. Dapat ipod ka malit, pero sometimes malit yun. Hindi na dyan maiwasan. Unexpected. Unexpected. So, next po is, ginaunsa po ninyo pag-attract or pag-maintain sa inyong customer na sa inyo lang dyan sila nag-order gani murag ginabalik-balikan ang inyong catering service. Actually, wala kami gina-maintain nga customer. Ang mga customer ang nag-maintain sa mua. Murag, kanang sila dyan ang murag choice nila nga Oo, yes. Ako na. Yun na, unsa po ninyo pag-crush inyong mga kanang services ninyo po? Like, ginaunsa ninyo pag-crush ang kanang services ninyo po? Like, kanang per head pa or per event or packages? Actually, dalawa package at saka per head. Pero kung mga maramihan, like 500 to 1,000 per head na kami yan. Mga how much po din yung per head po? Sa ngayon nasa 350 per head. And ano po, ano mga factors na maka-apekta sa inyong price po? Ang mga factors is ang dagan sa mga price food sa market ay Makalit lang taas. So, kalit lang taas. Like mga So, nag-demand po o price kung mag-demand po ang presyo sa market. yes. Okay, next po, sir. So what advice would you give to someone starting a catering business po? Ang akong ma-advice is dapat stick lang kamo sa timpla. Dapat ang inyong food na itama nga proseso. O isa pa, dili ka ng ano ba sa mga utang.
Okay naman mag-utang basta makaya lang bayaran. Then ayaw lang pod isagad nga dawat lang kay dawat og customer kay dihapod mo kuan nga lampas pod sa limit ninyo. So, last is, what skills are most important for success in this industry po? Ano ba? Skills. Basta dito siya. Like, ang mga, mga dapat nga na-adjud ang mga caterers good nga skills para in order po nga, ilang business po kay mag-success po. Skills is dapat kabalo pod ka magluto. Yes. Then, kabalo dapat kung duha mo, kung mag-asawa partner ba, dapat ang isa mag-market. Yes. Kay dili man na kuha sa isa lang katao. Kaya nagluto pa, nag-market pa. Hindi na makakuan. Murag dili Kaya. magkadimao ang mga timpla og sa mga gusto sa customer. Wala. Thank you, sir. Okay, kipaninyo to ninyo. Thank you kaayo, sir.